Huling dalawang kabanata na po tayo Lodi, at kung matapos ko bukas ang 3 episode bukas i-upload ko po agad. At yun na po ang huli, at heto na po ang mga i-shoutout po natin na sina Lodi Joey Tabura, Lodi Nook X the Vlogger, Lodi Rick Arden Anguilada, Lodi Benjamin, Lodi Joe Marie Lungan, Lodi Joseph Opinya, Lodi Ador Asion Rizoldi, Lodi Ronel Soriao, Lodi Norberto Jr. Mangmang, at Lodi Ray PJ Padua. Maraming salamat po, at mukhang nas-shoutout ko na po naman kayong lahat sa mga nakaraan ko. Kaya kung meron akong hindi nas-shoutout comment lang po kayo, para bukas isama ko po kayo, yung laging nag-comment lang po ha, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-244 na kabanata sa pagpapatuloy. Magpapakawala ng malakas na suntok ito habang sinasabi na mamatay ka. Napasabi sa kanyang isip si Palm Emperor na ito daw ay nakakabwisit. Ayaw na daw gumalaw ng kanyang mga paa. Ngunit biglang nanginig ang katawan nito at nawala sa balanse. Mabilis itong natumba na napaluhod sa harapan ni Palm Emperor. Sinabi nito na ano daw ang nangyayari. Nagulat naman si Palm Emperor na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At mumiti siya at sinabi na tama. Sa bandang huli, tao ka pa rin talaga. Napasabi ito sa kanyang isip na buwisit. Naipon daw ba ang pinsala mula sa sunod-sunod na palad ng basurang iyon? Mabilis na naghanda ng enerhiya sa kanyang kamay si Palm Emperor. Nakangiting sinabi nito sa kanyang isip na ito na ang huling pagkakataon ko. Gagamitin ko na ang lahat ng natitira kong panloob na ke. At pagkatapos sinabi nito na hoy. Tingnan daw niya ito. Dagdag pa niya habang nakatingin ito sa kanya na siguradong binuhos mo ang iyong lakas sa pagpapalakas ng iyong katawang matibay kahit wala kang alam. Ngiting tagumpay ang lolo ng ating bida na si Palm Emperor na sinabi pa niya habang ititira na niya ang kanyang enerhiya dito na paalam sa iyo. Nagulat ito na hindi makapaniwala na napasabi pa na hindi daw ito maari. At biglang naalala niya noong nagsasanay pa siya na sinabi pa niya sa kanyang isip na simula nang ako'y isilang, nagtiis ako ng matinding paghihirap upang makasama ang Heavenly Martial God. Dagdag pa niya na sa kalaunan, nagawa kong makapunta sa tabi ng makalangit na Martial God. At matupad ang aking pangarap. Sinabi pa niya na pero, ang makalangit na Martial God ay talaga daw bang? Binalak niyang patayin, kami ring mga miyembro ng makalangit na Martial Sect. Makikita ang malaking butas na ito na tinamaan ng enerhiya ni Palm Emperor na sinabi pa nito na ang taong ito. Talaga daw bang nagsasabi siya ng totoo? Ang butas pa lang ito ay ang dalawang mata ng lalaki kung saan ang pinakamalambot na bahagi ng katawan niya ang kanyang pinatamaan. At nang makita ni Palm Emperor ito napangiti siya habang ang dalawang daliring ginamit niya na may enerhiya ay makikita. At dahan-dahang bumabagsak ito. At ilang sandali pa ay bumagsak ito sa sahig habang ang dugo nito ay kumalat. Na ito ay pinagmamasdan ni Palm Emperor. At ilang sandali pa unti-unti na ring bumabagsak siya na sinabi pa niya na naubos ko na ang lahat ng lakas ko. At bumagsak ito sa sahig. Makikita ang muka niya na napasabi pa na wumuon. Ayos ka lang ba? At lumipat ang eksena kung saan makikita ang malakas na pagsabog na ito. Bumaon sa malaking bato ang ating bida na ito ay umungol ng sakit habang nagsusuka ng dugo. At sinasabi niya sa kanyang isip na galaw. Kailangan daw niyang gumalaw. Nakangiting papalapit sa kanya si Heavenly Martial God habang sinasabi nito na mayroon ka pa palang sapat na lakas para magpumiglas. Naiinis ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na Heavenly Martial God. Ang taong nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang taong nagdulot ng sakit sa aking mahal na mga tao ay nasa harap ko mismo. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na pakiusap gumalaw ka. At ilang sandali pa sumugod siya habang ang kamao niya ay may enerhiya na sumisigaw. Pinaulanan niya si Heavenly Martial God ng kanyang suntok na may enerhiya. Nakangiti lang ito sa kanya habang hinaharang ang maraming suntok ng ating bida. At sinabi pa ni Heavenly Martial God na ayayay. Akalain mong mayroon ka pa palang ganito karaming natitirang lakas. Dagdag pa niya na gaano daw ito kahanga-hanga. Patuloy sa pagsuntok ang ating bida habang malakas siyang sumisigaw at sinabi pa niya sa kanyang isip na kung ako'y bumagsak dito, magdurusa ang aking mahal na mga tao. Dagdag pa niyang sinigaw na mamatay ka Heavenly Martial God. Ngunit ang ginawa niyang malakas na suntok ay walang kahirap-hirap lang na sinalo ni Heavenly Martial God. At sinabi pa nito na, tumingin sa may pintuan na sandali lang.
Sa tingin ko tapos na sila, kaya dapat na ba nating tapusin rin ito ngayon? Nagulat ang ating bida at napasabi na ano. At pagkatapos nagpalabas ito ng enerhiya sa kanyang palad. At mabilis na itinira sa ating bida na tumama ito sa kanyang katawan na ikinabigla niya. Napaluhod ang ating bida sa sakit habang siya ay napasigaw ng malakas. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang siya ay namimilipit sa sakit na ang pinalakas na ng demonyong iyon ay kumakalat sa lahat ng bahagi ng katawan ko at parang pinupunit ang bawat himaymay ng katawan ko. Dagdag pa niya na ang walang hiyang ito. Itinaas ni Heavenly Marshal God ang kanyang kamay na may enerhiya at sinabi na ngayon na daw. Kaya naman manood daw siya ng mabuti ngayon. Mula sa looban ng kanyang tahanan isang enerhiya ang makikita. Ito pala ay si Gunha na kanyang kinuha gamit ang enerhiya niya at dinala malapit sa kanya. Nakangiting sinabi nito habang nakatingin kay Gunha na simula ngayon, sisipsipin daw niya ang batang babaeng ito. Upang maging isang tunay na Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Ika-245 kabanata. Sa pagpapatuloy, dinala ng Heavenly Marshal God si Gunha malapit sa kanya. Naiinis ang ating bida habang pinagmamasdan niya si Gunha na walang magawa. Hinawakan sa ulo si Gunha ni Heavenly Marshal God at sinabi niya na kangiti na ako ngayon ay gagawa ng isa pang hakbang at lalagpas sa kahariang walang hanggan. Hindi daw pala. Kung hindi siya daw ay muling lilitaw bilang isang nilalang na di masukat ang lawak. Sumigaw ang ating bida na hindi, habang ang nilagay na pinahusay na ni Heavenly Marshal God sa kanya ay nananatili. Hawak sa muka nito si Gunha, sinsabi ng ating bida sa kanyang isip na ganito na lang daw ba talaga ang katapusan ng lahat dahil sa demonyong iyon. Na makikita na nakangiti si Heavenly Marshal God hawak si Gunha. Naiinis na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang lahat daw ba talaga ay. Napatigil siya sa pag-iisip nang may marinig siyang boses sa kanyang isip na sinasabi na wumuon. At nagulat siya at sinabi na ang boses daw na ito ay ang sound transmission ng kanyang lolo. Makikita ang paa ng kanyang lolo na kahit na nahihirapan ay pumunta pa rin ito. Upang suportahan ang ating bida. Sinabi pa niya sa sound transmission na nakatayo sa butas ng pader na gaya ng ipinangako, tinapos na namin ang mga miyembro ng makalangit na martial sect. Napalingon siya sa likod at sinabi sa isip na lolo. Umupo siya na pinag-cruise ang mga paa at sinabi pa sa sound transmission na subalit, wala nang sinuman ang may lakas na makatulong pa sayo. Na makikita si Namara at si Siyon na walang malay na nakahandusay sa sahig. Nakangiti pang sinabi sa kanya ni Palm Emperor sa sound transmission na ako rin ay wala ng lakas. Dagdag pa niya na ang nag-iisang bagay na lamang daw na maaari niyang gawin ay pagmasdan siya mula sa pwestong ito. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na pinagmamasdan siya na mananatili akong nanonood hanggang matapos ito. Song Woo-moon. Makikita ang mata ng ating bida na nakatingin sa kanyang lolo na tahimik. Nakatingin si Palm Emperor sa kanya habang nakangiti at sinabi pa sa isip na hanggang sa huling sandali. Pagmamasdan kita. Nanawalan ng kulay ang ating bida sa mga narinig niya sa kanyang lolo at tila na blanko ang isipan. Nakangiti ang Heavenly Marshal God nang mapansin niya si Palm Emperor at sinabi na mayroon daw pala silang manunood. Ito daw ay hindi na masama. At pagkatapos nakangising sinabi ni Heavenly Marshal God na kung gayon, simulan na daw nila ito. Ngunit sa isang sandali napansin niya ang ating bida. Nakakaibang nakatingin sa kanya. Napaseryoso ng muka si Heavenly Marshal God at sinabi na ano daw yan. Ano ang ibig sabihin daw ng mga titig niyang yan? Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakatulala na nakatingin pa itaas na ako. Ako ay namuhay ng ilang taon na lubos na nahuhumaling sa pangarap ng ipinintang tanawin. At naalala pa niya noong bata pa siya habang nakatingin sa landscape painting na sinabi niya sa kanyang isip na. Ako ay nabighani sa di maunawa ang pangakit ng ipinintang tanawin ginugol ang bawat araw sa pagmamasid lamang dito. At nakamit ko ang kaliwanagan sa loob ng ipinintang tanawin. Tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang bahagi ko. Dagdag pa niya sa kanyang isip na habang lumilipas ang panahon. Lumalaban ako na naniniwalang ang ipinintang tanawin ang nagbigay sa akin ng lahat ng aking lakas. Makikita ang kanyang master na sinabi pa niya sa kanyang isip na yon pala ang aking maling akala. Ilusyon ko lang pala yon. At napagtanto daw niya na walang anuman ang nakapaloob sa ipinintang tanawing iyon.
Dagdag pa niya na ang lahat daw ng ito ay nagaganap sa aking kalooban. Pumikit siya at sinabi pa niya na ako mismo ang ipinintang tanawin at ang mismong kalikasan. Dagdag pa niya na mula nang ako'y tumingin sa ipinintang tanawin, ang lahat ay nagsimula sa loob ko. Sa huli, ang lahat ay nabihag ng aking mga mata. At nagsimula sa aking kalooban. Sa madaling salita, kailangan ko lang tanggapin ang lahat ng nasa loob ko. Makikita ang muka ng ating bida na umiliwalas ang muka na sinabi pa niya sa kanyang na makalangit na mandirigmang Diyos. Ang katawan mo, ang panloob mong enerhiya, ang lahat tungkol sa iyo. Hindi makapaniwala si Heavenly Marshal God sa kanyang nakikita at nanlaki ang mga mata sa gulat. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang makikita ang kanyang mga mata na may enerhiya na nakikita daw niya ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. At tatanggapin daw niya ang lahat ng mga ito sa loob niya. Dagdag pa niya na hihilahin daw niya ang mga ito sa mundo niya. Habang nakaluhod pa din ang ating bida sa harapan niya, matinding pinagmamasdan siya ni Heavenly Marshal God. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang nakatingin ito na tulad ng ako'y naglaho gaya ng pagkaligaw ko sa panaginip ng isang tanawing iginuhit. Isang dating kawalan na aking isinakatawan bilang sarili ko. Siya daw ang tunay na Diyos ng makalangit na pakikidigma. Dagdag pa niya sa kanyang isip na papasok daw siya sa kanyang panaginip. At dito na po nagtatapos ang ika-245 kabanata.